Mama, ang sakit po ng tiyan ko. Mahina pero ramdam na ramdam ni Rebecca ang panginginig sa boses ng 5 taong gulang niyang anak. Basang-basa na ang noo ni Tricia sa pawis kahit malakas ang hangin na pumapasok mula sa bukas sa bintana. 2:00 na madaling araw, sa labas ay malakas ang ulan at bawat patak nito ay parang kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ni Rebecca. Tricia, anak, sandali lang ha. Aayusin ni Mama ang mga gamit natin. Pupunta tayo sa ospital. Kalmadong wika ni Rebecca. Kahit nanginginig ang kamay niya ay pilit niyang isinasalansan sa maliit na backpack ang tuwalya, extra shirt at maliit na stuffed toy ni Tricia. Isang lumang teddy bear na binili niya sa ukay-ukay noon pa. Hawak-hawak niya ang anak habang bumababa sa makipot nilang hagdan. Ang apartment na inuupahan nila ay halos kalahati lang ng laki ng dati nilang tinutuluyan ni James. Ang lalaking iniwan siya ng buntis pa lang siya. Sa isip niya, nakasanayan na raw niyang wala ito. Pero ngayon, may sakit si Tricia, nas ramdam niya ang bigat na mag-isa. Paglabas sila ng bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin at buhos ng ulan. Walang jeep at walang tricycle. Pinilit ni Rebecca tawilin ang kalsada habang karga si Tricia. Mama, ang lamig po. Halos pabulong na sambit ni Tricia. Oo anak, pasensya na. Sandali lang ha, malapit na tayo sa kanto. Nang may dumaan na tricycle ay agad niya itong tinawag. Kuya, ospital po. Sa St. John's Hospital. Pakibilisan po. Kahit mahal ang pamasahe sa 10 oras sa yun ay hindi na siya tumawad. Ang mahalaga ay makarating sila agad. Pagdating sa ospital, sinalubong siya ng puting liwanag at amoy ng alkohol. Agad siyang lumapit sa nurse station habang yakap pa rin si Tricia. Miss, tulungan niyo po ako. Nilalagnat na mataas ang anak ko. Tapos sumasakit ang tiyan niya. Kanina pa po. Agad na tumayo ang nurse at tinawag ang isa pang staff. Dito po ma'am sa ER. Ilatag natin si baby ilang taon na po siya? 5 taon. Sagot ni Rebecca habang nanginginig ang labi. Maya-maya ay lumapit ang isang lalaking nakaputing coat. Matangkad, seryoso ang muka pero kalmado ang kilos. Good evening ma'am. Ako si Dr. Gabriel Corpus, pediatrician on duty. Ako po ang titingin sa anak ninyo. Tumangula si Rebecca, parang nawala lahat ng lakas niya habang inaalam ni Dr. Gabriel ang vital signs ni Tricia. Napako ang tingin ni Rebecca sa anak, maputla ito at halos walang kibo. Mama, ang sakit pa rin po ng tiyan ko. Bulong ni Tricia habang umiiyak. Anak, sandali lang ha. Nandito si Doc. Tutulungan ka niya. Tahimik na nagmasid si Rebecca habang tinitignan ni Dr. Gabriel ang resulta ng initial test. May lagnat na 39.5 Celsius. Tenderness sa lower abdomen. Bulong ni Doc Gabriel sa nurse. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumapit ito kay Rebecca. Ma'am, kailangan po nating ipa-admit si Tricia. May suspicion ako na infection sa bituka. Pero para sigurado, kailangan nating ipalaboratory at i-ultrasound. Don't worry, we'll do our best. Tumango siya, pero habang pinipirmahan niya ang admission form ay bumigat ang dibdib niya. Doc, magkano po kaya yung kailangan bayaran sa ngayon? Depende po sa resulta. Pero may mga special antibiotics na baka kailanganin natin. Hindi po mura, ma'am. Doon na kumirot ang sikmura ni Rebecca. Hindi lang dahil sa gutom kundi sa takot. Wala na siyang ipon. Halos 3 linggo na siyang walang regular na trabaho. Simula na magsara ang pinapasukang cafe. Puro sideline lang ng labada at pag-aalaga ng bata ang ginagawa niya. Makalipas ang ilang oras, nasa ward na si Tricia. Mahina pa rin pero nakangiti ng kaunti dahil inabihan siya ng teddy bear.
Si Rebecca naman ay nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang kamay ng anak. Anak, magpagaling ka na agad ha? Huwag ka matakot. Nandito lang si Mama. Ngumiti si Trisha pero unti-unti rin siyang pumikit, marahil dahil sa gamot. Nang makita ni Dr. Gabriel na medyo nakatulog na ang bata, lumapit ito kay Rebecca. Miss Rebecca, may update po ako. Lumabas na yung initial lab results. Mukhang viral infection, pero may complications sa appendix area. Hindi pa kailangang operahan sa ngayon, pero kailangan ng close monitoring at antibiotic na imported. Mahalaga po ito para maiwasan ang paglala. Magkano po yung gamot, Doc? Tinatayang nasa 30,000 yung buong treatment course. Pwede namang hati-hatiin sa mga araw. 30,000? Bulong ni Rebecca. Parang nilamig ang buong katawan niya. Tumangula si Dr. Gabriel, may bahagyang lungkot sa mga mata. Alam kong hindi madali. Pero kung gusto nyo, pwede tayong humanap ng paraan. Hindi na nakasagot si Rebecca. Tumingin lang siya sa anak niyang mahimbing na natutulog. Sa loob-loob niya ay gusto niyang sumigaw. Bakit parang hindi siya binibigyan ng pahinga ng mundo? Tinignan ni Gabriel si Rebecca. Titig na may kakaibang init na hatid. Sa katunayan, noong unang beses na masilayan ni Gabriel si Rebecca, natulala kaagad siya sa simpleng ganda nito at sa hindi malamang dahilan may kung anong init siyang naramdaman. At ngayon, may naglalaro sa isip niya na isang alok kung saan ang kapalit nito ay ang lunas sa sakit ng anak ni Rebecca. Paglabas si Dr. Gabriel, napayuko si Rebecca. Naramdaman niyang namumuuna ang luha sa gilid ng mga mata niya. Naalala niya si James, kung paano nito siya iniwan 2 buwan bago siya manganak. Sobra siyang na-stress noon at ngayong may sakit si Trisha, hindi niya alam kung saan kukuha ng ganoong kalaking halaga. Sa buong buhay ni Rebecca, hindi pa siya nakakahawak ng ganoon. Ang pinakamalaking perang nahawakan niya ay 10,000 lang. Nang marinig niyang bumukas ang pinto ng ward, akala niya nurse ulit. Pero si Dr. Gabriel pala na may dalang tubig at sandwich. Miss Rebecca, baka hindi pa kayo kumain. Ito saad ni Gabriel. Nagulat si Rebecca. Ay, Doc, hindi na po kailangan. Nakakahiya naman po. Okay lang, hindi kayo pwede magutom. Kailangan ninyo ng lakas para sa anak nyo. Tinanggap niya yon kahit nanginginig pa ang kamay. Habang kumakain, napansin niyang tahimik na si Dr. Gabriel na nakamasid sa kanya. May kakaibang init na naramdaman si Rebecca base sa tingin ng gwapong doktor. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang naramdaman niya. Tahimik ang gabi sa ospital. Tanging tunog ng aircon at marahang pag-ikot ng IV stand ang naririnig ni Rebecca habang tinititigan niya ang anak. Matulog na sana siya pero hindi siya mapakali. Sa bawat paghinga ni Trisha ay may halong kaba na parang may bigat na hindi niya mailarawan. Maya-maya pa ay muling nagtungo roon si Dr. Gabriel para kausapin siya. Miss Rebecca, kailangan na simulan agad yung full treatment ni Trisha. Kung hindi, baka lumala ulit ang infection. Parang bumulusok ang dibdib niya na marinig iyon. Doc, pero wala na po talaga akong pera. Wala na akong mahihiraman. Natahimik si Dr. Gabriel sandali. Tinitigan lang siya na parang may iniisip. May iba tayong pwedeng pag-usapan. Hindi ko sinasabi na simple ito pero kung papayag ka, may paraan para matulungan ko ang anak mo. Anong ibig niyo pong sabihin? Tanong niya at mahina ang boses. Hindi agad sumagot si Dr. Gabriel. Tumikim muna ito at nag-iwas ng tingin. Hindi ko ito sinasabi bilang doktor. Bilang tao lang. Bilang ako. Bilang lalaki. Isang personal na kasunduan. Parang natigilan si Rebecca. Personal? Tumango ito.
Isang gabi, Rebecca. Kapalit ng lunas sa sakit ng anak mo. Lahat ng gastos, pati gamot, ako na ang bahala. Yon ang kondisyon ko. Hindi siya agad nakasagot. Ramdam niya ang panginginig ng boses niya. Dok, mahinang usal ni Rebecca. Isang gabi lang, Rebecca. Saad ni Gabriel. Pagkatapos nun, kalimutan mo ko. Kalimutan mo lahat. Parang biglang tumigil ang mundo ni Rebecca. Nakita niya ang sarili sa salamin ng ward. Maputla, pagod at basang-basa ng luha. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing manggagaling yon sa taong nakala niyang mabait at marangal. Pag-uwi niya sa bahay kinabukasan, hindi pa rin siya mapakali. Bit-bit niya ang reseta ni Tricia at listahan ng gamot na hindi niya kayang bilhin kahit isa. Naupo siya sa kama habang yakap ang lumang bag na dala niya mula ospital. Tricia, anak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiyak niyang bulong sa sarili. Sa labas, maririnig ang mga batang naglalaro. May tawanan at sigawan, pero sa maliit nilang silid ay puro katahimikan lang. Walang ibang tunog kundi ang pag-iyak ni Rebecca. Lumipas sa maghapon, wala pa rin siyang sagot. Nang gabing yon, hindi na siya makatulog. Bumangon siya, tinignan ng anak na mahimbing ang tulog sa tabi niya. Mainit pa rin ang noo ni Tricia. Kahit may gamot, hindi pa rin bumababa ng tuluyan ang lagnat nito. Niyakap niya ang anak at mahigpit na pumikit. Para sa'yo to, anak. Mahina niyang bulong. Para sa'yo. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang contact ni Dr. Gabriel. Matagal niyang tinitigan ang pangalan bago pinindot ang call. Rebecca? Mahinahon ang boses sa kabilang linya. Natahimik siya ilang sandali bago sumagot. Doc, pumapayag ako. Kinabukasan, tahimik lang siya sa ospital. Wala siyang sinabi sa nurse. Wala rin sa kahit sino. Tanging si Gabriel lang ang nakakaalam. Sa labas ng ward, tinanguan siya nito nang dumating siya. Tulad na napag-usapan natin, pagkatapos ito, tapos na ang lahat. Hindi siya tumugon. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hiya, galit, takot o awa sa sarili. Ang alam lang niya ay may anak siyang kailangang mabuhay. May inutusan si Gabriel na nurse na magbantay kay Tricia. Pinalusot nito na sasamahan niya si Rebecca na bumili lang ng gamot. Pero ang totoo, dadalhin niya sa kanyang condo unit sa Rebecca para pagsaluhan ang mainit na sandali nilang dalawa. Pagkarating sa condo ni Dr. Gabriel, dire-diretso lang ang lakad nila. Pagkapasok sa unit, nagkatitigan silang dalawa. Hindi alam ni Rebecca kung ano ang mararamdaman habang nakatingin kay Gabriel. Basta ang nasa isip niya, gagawin niya iyon para sa kanyang anak, para gumaling ito at mailayo sa bingit ng kamatayan. Napakaganda mo, Rebecca. Sa unang beses kitang nakita, may kung anong init akong naramdaman. Bulong ni Gabriel. Hinila siya ni Gabriel palapit at sa isang iglap ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Maingat siyang hinahalikan ng gwapong doktor at dahil doon, sumiklab ang init sa katawan ni Rebecca. Matagal na rin simula na mag-init ang ganoon ang kanyang katawan. Damang-dama niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong katawan at sa bawat halik ay tila apoy na unti-unting lumalaman sa kanya. Bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg at kasabay nito ay kumawala mula kay Rebecca ang impit na ungol na hindi na niya napigilan. Napahawak siya sa matitibay na balikat ng kanyang doktor. Damang-dama ang tibok ng bawat himaymay ng kalamnan nito na dumidikit sa kanyang balat. Sa bawat halik at haplos ay unti-unti niyang isinuko ang sarili. Hindi na nag-aatubili.
Sa halip ay mas mariin pa niyang idiniin ang katawan sa dibdib nito upang madama nito ang kalambutan at init na kanyang itinatago. Hindi nagtagal at gumapang ang kanyang mga kamay. Dumadaloy pababa na wari may sariling isip. Naramdaman niya ang matinding init ito, ilalim ng saplot, tanda ng nag-aalab nitong pagnanasa. Napakagat siya ng labi nang masalat niya ang matigas at mariing anyo ng pagkalalaki nito na tila ba naghihintay lamang na tuluyang pakawalan. Sa bawat marahang haplos sa ibinibigay ni Gabriel ay kumawala kay Rebecca ang mabibigat na ungol na lalong nagpaalab sa kanilang dalawa. Sa isang iglap ay tuluyan na nagsanib ang kanilang mga katawan. Wala ng pag-iingat o pagpipigil ang gwapong doktor. Habang buong alab na nagpaubaya si Rebecca sa sandaling yon, halos malunod siya sa sarap ng kanilang pagsasanid. Bawat kilos ng doktor ay nagdudulot ng kakaibang kiliti at init. Iba't ibang posisyon ang kanilang tinangka. May pahiga, patayo at patagilid na parang wala silang pakialam kung saan sila dalhin ng alon ng kanilang pagnanasa. Kapwa sila naliligo sa sariling pawis at ang tahimik na silid ay napuno ng kanilang mga ungol at impit na halinghing. Sa bawat salpukan ng kanilang katawan, lalo pang umiigting ang init ng gabi, hanggang sa huling ulos ng binata ay tuluyan ng kumawala ang nag-aalab nitong init sa kaibuturan niya. Makalipas ang gabing yon, hindi na muling binanggit ni Rebecca ang nangyari. Basta pag-uwi niya, tahimik lang siyang humiga sa tabi ni Tricia habang yakap ang anak at umiiyak ng walang tunog. 3 araw ang lumipas simula nang dumating sila sa ospital na iyon at kagaya ng napagkasunduan nilang dalawa, sinagot lahat ni Gabriel ang babayaran, pati na ang lahat ng gamot ni Tricia na inabot ng ilang libo. Lumipas ang 1 linggo, gumaling na si Tricia. Nakabalik na sila sa maliit na inuupahan at unti-unti ring bumabalik sa normal ang lahat. Pero tuwing gabi, naririnig pa rin ni Rebecca ang boses si Dr. Gabriel at hindi niya alam kung bakit. Minsan, naalala niya ang sandaling pinagsaluhan nila at hindi niya maiwasang magliyab. Isang hapon, habang nilalaro ni Tricia ang mga manika sa sahig ay may kumatok sa pinto. Pagbukas niya si Dr. Gabriel. "Doc?" gulat niyang tanong. "Anong ginagawa niyo dito?" Pasensya na kung biglaan. Naisip ko lang kamustahin si Tricia. Nakangiting tugon nito. Pinapasok niya ito kahit halatang nag-aalangan. Tahimik lang silang 3 sa sala. Si Tricia naman ay abala sa laruan. Si Gabriel ay tahimik na nakatingin kay Rebecca. "Masaya ako at gumaling na siya," sabi nito. "Salamat po, Doc," sabi ni Rebecca. "Rebecca," tawag ni Gabriel, mababa ang boses. "Sana huwag mo akong isipin bilang masamang tao." Tumingin siya rito, diretso sa mga mata. "Hindi ko kayo hinuhusgahan, Doc. At hindi ko rin iniisip yon. Pero gusto ko na sanang kalimutan yung nangyari." Tumango si Gabriel. "Naiintindihan ko. Pero kung sakaling kailangan mo ng tulong ulit, huwag kang mahihiyang lumapit." "Hindi ko na po hahayaang umabot ulit sa ganoon," sagot niya na halos pabulong. Simpleng ngiti lang ang tinugon ni Gabriel, habang si Rebecca naman ay may kung anong init na naramdaman. Pagkaalis si Gabriel ay tahimik lang si Rebecca. Tinitigan niya ang anak na masayang naglalaro. May halong ginhawa at lungkot sa puso niya. Ang batang yon ang dahilan kung bakit niya kinain ang pride niya. Sa gabing yon bago matulog, hinaplos niya ang buhok ng anak. "Anak, tandaan mo ha, gagawin naman ni Mommy ang lahat para sa iyo. Kahit ano." Ngumiti si Tricia. "Salamat po, Mama. I love you po." "I love you too, anak."
Isang linggo ang mabilis sa nagdaan. Muling dumalo si Gabriel sa inuupahan ng mag-ina. Simula kasi na maganap ang mainit na sandaling yon, hindi na nawala sa isipan ni Gabriel si Rebecca. Kaya muli niyang dinalaw ang mag-ina. "Ma! May kumakatok po!" sigaw ni Tricia. Napaangat ng ulo si Rebecca mula sa lababong puno ng bula. Amoy sabon at mainit na tubig ang bumabalot sa maliit nilang apartment. Mabilis siya nagpunas ng kamay sa basahan bago lumapit sa pinto. Pagbukas niya ng pinto ay nanlaki ang mata niya. Nandoon si Dr. Gabriel na nakasuot ng simpleng gray na polo at may hawak na basket ng prutas. "Good afternoon," sabi nito, may kasamang malawak na ngiti. "Pasensya na kung biglaan. Napadaan lang ako dito sa area kaya naisip kong kamustahin kayo." Natulala si Rebecca sandali. Hindi niya inasahan na makikita ulit ito sa mismong apartment na halos kasinlaki lang ng isang maliit na silid sa ospital. Akala niya hindi na ito ulit dadalaw doon. "Doc, kayo pala," sabi niya na medyo kinakabahan. "Pasensya na, medyo magulo rito ha." Ngumiti si Gabriel. "Ayos lang. Mas gusto ko nga to. May buhay, makulay. Hindi tulad ng ospital na puro puti at tahimik." Sa likod niya ay sumilip si Tricia. "Doc Gab, ang tagal niyo pong hindi tumalaw." Natawa si Gabriel. "O ayan, namiss pala ako ni Tricia." Ngumiti ang bata sabay turo sa basket. "Para sa akin po ba yan?" "Para sa inyong dalawa ng mama mo," sagot ni Gabriel sabay kindat. "May apples, bananas at orange. Vitamin C lahat yan para kayong healthy mag-ina." Napailing si Rebecca pero hindi maitago ang ngiti. "Lagi na lang po kayo may dala. Nakakahiya na tuloy. May dala rin kayo noong nakaraan. Dumalo kayo rito." "Rebecca," sabi ni Gabriel. "Hindi ko to ginagawa para magpa-impress. Gusto ko lang makasiguro na okay kayo mag-ina. At saka, gusto ko rin bumisita at makita kung magaling na talaga si Tricia." "Upo ka muna, Doc," sabi ni Rebecca habang nagmamadaling ayusin ang mga kalat. "Pasensya na talaga. Wala pa akong oras maglinis." "Relax. Ayos lang naman sa akin. Di naman ako nag-iinarte. Ganyan talaga kapag may bata," sabi ni Gabriel. Napakurap si Rebecca. "Hindi mo kailangan ma-pressure kapag nandito ako. Okay lang ako kahit may nakasampay na labahin." Hindi napigilang matawa ni Rebecca. "Ang daldal niyo rin pala kapag wala sa ospital, Doc?" Natawa si Gabriel. "Medyo lang naman." Habang nag-uusap sila, napansin ni Rebecca kung gaano kakomportable si Gabriel. Wala na yung striktong tono na nakasanayan niya sa ospital. Ngayon parang ordinaryong tao lang ito. Nakangiti, marunong makipagbiruan at marunong makinig. "Gusto niyo ng kape, Doc?" Alok niya. "Kung 3-in-1, ayos na." Tugon ni Gabriel. 3-in-1 lang talaga ang mayroon ako. "Masarap naman pag ikaw nagtimpla." Sabi nito sabay kindat. Hindi alam ni Rebecca kung matatawa o maiinis, pero napangiti siya kahit ayaw niya. Habang tinitimpla niya ang kape, narinig niya sa likod si Tricia. "Doc, gusto ko pong maging doctor din." "Aba, talaga?" sagot ni Gabriel. Bakit?" "Para marami akong matulungan. Gaya niyo." Napangiti si Rebecca habang nakikinig. Ang anak niya na dati halos hindi ngumiti, ngayon ay masigla na ulit. Nang matapos niyang maitimpla ang kape, umupo silang dalawa sa maliit na mesa. Si Tricia naman ay abala sa coloring book niya. Tahimik na silang nagkakape, walang awkward na katahimikan. "Rebecca," sabi ni Gabriel. "Pasensya na pala kung minsan naiisip mo pa yung nangyari sa atin." Natigilan siya. "Doc, huwag na natin pag-usapan yon. Tapos na yon." Tumango ito. "Tama ka. Pero gusto ko lang malaman mong hindi ko yun kinalimutan.
Hindi dahil sa guilt, kundi dahil gusto kong ayusin yung image ko sa iyo. Ayokong isipin mong masama akong tao. Sadyang lalaki lang ako at naaakit sa ganda mo. Kaya yun ang naisip kong kapalit. Tumingin si Rebecca sa binata. Hindi niya alam kung anong isasagot. Noong una, galit siya. May halong hiya at may lungkot. Pero ngayon, habang tinitignan niya si Gabriel, ay parang hindi niya makita yung taong naglagay sa kanya sa alanganin. Ang nakikita niya ay isang lalaking tahimik na nagdadala ng prutas, nakikipagkwentuhan sa kanila at nakikinig kay Trisha magkwento tungkol sa school. Doc, alam niyo hindi ko alam kung paano ko kayo titignan ngayon. Ngumiti si Gabriel. Pwede mo akong tignan bilang kaibigan muna. Natahimik si Rebecca. Kaibigan. Isang salitang matagal na niyang hindi naramdaman sa kahit kanino. Mula noon, halos 2 beses sa isang linggo dumadalo si Gabriel. Minsan pagkatapos ng duty. Minsan, bigla na lang sisilip sa bintana at kakatok. Naiinis minsan si Rebecca kasi pakiramdam niya napapadalas na. Pero sa tuwing aalis ito para may kulang. Nalulungkot siya. Isang gabi, sabay silang naghapunan. Si Trisha ay masayang kumakain ng spaghetti na luto ni Gabriel. Doc, ang sarap nito! Sabi ng bata. Secret recipe yan. Para sa mga batang matapang. Katulad ko! Singit ni Trisha. Si Rebecca naman ay tahimik lang na nakamasid. Hindi niya mapigil na mapangiti habang pinapanood ang dalawa. Matagal-tagal na rin mula nang may ganitong ganap sa buhay nila. Isang masayang hapunan, may tawanan at may isang lalaking hindi nananakit. Hindi katulad ni James. Nang matulog na si Trisha, naiwan silang dalawa sa mesa. Napalunok ng laway si Rebecca kasi kumabog ang dibdib niya. Rebecca, buti na lang nagpunta ako dito noon. Hindi ko akalaing magiging ganito kakomportable ang pakiramdam dito. Napatingin siya rito. Bakit? Maliit lang tong apartment. Hindi sa lugar eh. Sa tao. Sa inyo ako komportable. Sa kondo kasi tahimik lang doon at malungkot. Natigil na si Rebecca. Doc, wag ka nga ganyan. Bakit? Baka kung anong isipin ko. Ngumiti ito. Ano nga bang iniisip mo? Hindi siya sumagot. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may kakaiba na. Hindi na ito yung parehong takot o galit na naramdaman niya dati. Ngayon, iba na. Yung uri ng kabog na gusto niyang itago, pero ayaw siyang tantanan. Kinikilig na siya kay Gabriel. Kinabukasan, habang nagwawali sa labas ng apartment ay napansin ni Rebecca ang sarili niyang nakangiti lang kahit walang dahilan. Naalala niya ang ngiti ni Gabriel kagabi at kung paano ito nakatingin sa kanya na parang siya lang ang tao sa mundo. Rebecca! Tawag ng kapitbahay niyang si Aling Cora. May maliligaw ka na yata ha? Ang pogi ng dumadalo sa iyo gabi-gabi. Napailing siya. Hay nako, hindi po yun. Doktor lang po yun ni Trisha. Doktor, pero kung makatingin sa'yo parang lalapain ka na. Biro ni Aling Cora sabay tawa. Grabe kayo, Nay. Sagot niya pero hindi maitago ang pamumula ng pisngi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang natutunang ngumiti ulit. Kapag wala si Gabriel, namimiss niyang marinig yung mga simpleng biro nito. Kapag dumadating, biglang nag-iiba ang paligid. Parang lumalawak yung maliit nilang apartment. Parang nagkakaroon ng liwanag kahit gabi. Minsan, habang nag-aabot ito ng prutas, napahawak ang kamay ni Rebecca sa kamay nito. Pareho silang napatigil. Sorry, sabi ni Rebecca at saka mabilis sa binawi ang kamay. Ngumiti si Gabriel. Wala yon. Pero kahit sabihin nitong wala lang, ay pareho nilang alam na may kakaiba. Gabi na nang maisipang umuwi ni Gabriel.
Habang nagsasara si Rebecca ng pinto, napasandal siya sa likod nito. Huminga siya ng malalim. Rebecca, ano ba to? Bulong niya sa sarili. Natatakot siya kasi alam niyang delikado ang maramdaman ulit ang ganoon. Minsan na siyang nasaktan at iniwan, kaya natatakot siya magmahal ulit. Pero sa kabilang banda, may parte sa kanya na gustong maramdaman ulit yun. Yung may tanong nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. Lumipas pa ang mga linggo, mainit pero may marahang hangin na pumapasok sa bintana ng maliit na apartment ni Rebecca. Sa mesa ay may 2 tasa ng kape, ang isa para kay Rebecca at ang isa naman kay Gabriel. Matagal-tagal na rin mula nung unang dumalo si Gabriel, pero ngayon para naging parte na siya ng kanilang araw-araw. Sanay na si Trisha na kapag alas 5, maririnig na niya ang pamilyar na katok sa pinto. Ang gaan talaga ng pakiramdam ko kapag nandito ako. Sambit ni Gabriel. Napakurap si Rebecca. Ewan ko sa'yo, yan ka na naman. Natawa si Gabriel. Bakit? Totoo naman na sinasabi ko. Iba talaga ang pakiramdam ko kapag nandito. Ang saya ko. Parang hindi ako mapakali kapag hindi ako nakakapunta dito. Napailing na lang si Rebecca pero hindi maitago ang kilig na kanyang nararamdaman. Madalas silang magkasabay maghapunan. Minsan simpleng tuyo at itlog lang ang ulam. Minsan naman si Gabriel ang magdadala ng ulam. Rebecca, may niluto ako sinigang. Huwag mo nang tanggihan. Malamig ang panahon ngayon, kaya masarap ang ganitong ulam. Masayang sabi ni Gabriel. Napailing si Rebecca. Salamat Gabriel. Ang sarap ng mga luto mo. Siyempre naman. Talagang sinasarapan ko sa pagluluto para magustuhan mo at marami kang makain. Natawa si Rebecca habang kagat-kagat ang labi upang pigilang ngumiti. Sa totoo lang nahihirapan siya magtiwala ulit, pero habang pinapanood niya naglalaro si Trisha at si Gabriel, may kakaibang ginhawa sa dibdib niya. Hindi niya ito maintindihan pero pakiramdam niya hindi na siya ganun kalungkot. Masaya na siya. Lumipas pa ang mga araw, kulang na lang doon na tumira si Gabriel. Araw-araw na itong naroon, nakikipagtawa ng kay Rebecca at nakikipaglaro kay Trisha. Kaya naman lalo tuloy lumalalim ang nararamdaman ni Rebecca para sa gwapong doktor. Tila natunaw na ang takot niya sa puso. Ang takot na magmahal ulit. Isang gabi, abala si Rebecca sa pagliligpit ng mga laruan ni Trisha sa sahig habang ang bata naman ay nakahiga sa lumang kutsyon. Yakap ang paborito niyang teddy bear. Mama! Tawag ni Trisha sa kanya. Bakit anak? Sagot ni Rebecca, hindi pa inaalis ang tingin sa mga laruan. Si Tokap po! Parang papa ko, no? Natigilan si Rebecca. Napahinto ang kaming niyang may hawak pang maliit na manika. Tumingin siya sa anak na nakatingin din sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Kasi po, inaasikaso niya po ako lagi. Tapos ilalaro niya ako. Tsaka di niya ako pinapagalitan kahit nakakasira ako sa gamit niya. Ang bait niya po sa akin. Natawa si Rebecca ng mahina. Ganun ba? Opo, tuloy ni Trisha. At saka po, kapag nandyan siya, parang mas masaya ka po eh. Lagi kang nakangiti at tumatawa. Natigilan ulit si Rebecca kasabay ng mabili sa pintig ng kanyang puso. Lumapit siya sa anak at umupo sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ni Trisha. Anak, mabait lang talaga si Doc Gab, pero hindi siya ang papa mo. Alam ko po, pero sana po siya na lang. Parang napako si Rebecca sa kinaupuan. Ha? Sana si Doc Gab na lang po ang papa ko. Sabi ni Trisha ng diretso habang nilalaro ang teddy bear. Kasi po yung mga kalaro ko sa labas, may papa sila, may nag-aabot ng tubig kapag natatapa at may sumasama maglaro ng habulan.
Gusto ko rin po ng ganoon. At bago pa makasagot si Rebecca, tumalikod na ang anak niya. Marahang niyakap ang teddy bear at pumikit. Tulog na po ako, Mama. Baka mapanaginipan ko pa si Tok at Papa ko na siya. Hindi na nakapagsalita pa si Rebecca. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa para sa kanyang anak, gayong sabik ito sa pagmamahal ng isang ama. Bumugas siya ng hangin at naupo sa gilid ng kama. Naisip niya si Gabriel. Nakikita niya kung paanong inaalagaan ito sa Trisha, kung paanong natutong ngumiti ulit ang anak niya dahil kay Gabriel, kung paano ito dumadalaw kahit pagod at magpapanggap na hindi halatang may nakakapagod na duty, basta lang makasama sila. At kung paanong sa tuwing naroon si Gabriel ay parang nagiging buo ulit ang tahanan nilang matagal nang nawasak. Papa, wika ng anak niya habang natutulog. Kung alam mo lang, anak, gusto ko rin siya. Pero natatakot lang talaga ako na masaktan ulit. Habang pinagmamasdan niya si Trisha, hindi naaalis sa kanyang isipan si Gabriel at hindi siya mapigilang maisip na baka si Gabriel na talaga ang bubuo sa kanila. Sa pamilya nilang kulang ng haligi ng tahanan. Nagdaan pa ang ilang buwan. Nang gabing ninyon tahimik silang kumain ng hapunan, si Trisha ay nakatulog na sa sofa at si Rebecca ay naglalagay ng mga plato sa lababo habang si Gabriel ay nakatingin lang sa kanya mula sa mesa. Rebecca? Tawag nito sa kanya. May gusto akong sabihin. Napahinto si Rebecca at lumingon. Seryoso ang mukha ni Gabriel. Bigla siyang kinabahan. Bakit parang ang seryoso mo? Sabi niya bago natawa ng mahina. Lumapit ito sa kanya at marahang inilapag ang hawak na baso. Rebecca, gusto kita. Parang tumigil ang oras si Rebecca. Hindi siya agad nakasagot. Ang dami niyang gustong sabihin pero wala siyang boses na lumalabas. Gabriel, pakinggan mo muna ako, please. Huminga ng malalim si Gabriel. Alam ko may nakaraan tayo na hindi maganda dahil sa naging alok ko. Alam kong hindi ideal ang simula natin. Pero simula noon, araw-araw, hindi ka na nawala sa isip ko. Hindi dahil sa nangyari sa atin, kundi dahil nakikita ko kung sino ka talaga. Napalunok ng laway si Rebecca dahil tumatagos sa loob niya ang tingin ni Gabriel. Nakita ko kung gaano ka katapang, kung paano mo nilalabanan lahat kahit mag-isa ka, kung paano mo minamahal si Trisha ng sobra-sobra. Rebecca, doon ako nahulog. Napayuko si Rebecca habang nanginginig ang kamay. Gabriel, bakit ako? Ang dami namang ibang babae dyan. May nurse, mga doktor din siguro. Mas magaganda at mas may pinag-aralan. Umiling si Gabriel. Hindi ko hinahanap yun. Hindi ko rin gusto yun. Ang gusto ko, yung isang katulad mo. Ikaw ang gusto ko. Pero Gabriel, maniwala ka, Rebecca. Totoo ang nararamdaman ko. Gabriel, mahinang sabi ni Rebecca. Hindi ko alam kung kaya ko. May anak na ako. May mga sugat pa ako sa nakaraan. Hindi ko alam kung deserve ko pa yung ganitong klaseng pagmamahal. Takot na ako magmahal ulit. Ayoko na masaktan at iwan. Huwag mong sabihin hindi mo deserve, Rebecca. Kasi kung may babaeng mas karapat dapat mahalin, ikaw yon. Alam mo kung bakit? Nanatiling nakatitig si Rebecca kay Gabriel, namumuo na ang luha sa mga mata. Bakit? Dahil nakita ko kung gaano ka katapang. Hindi lahat ng tao kayang gawin yung ginawa mo. Isuko ang lahat, pati sarili, para sa anak. At kahit nasaktan ka, pinili mo pa rin bumangon. Kung yan ang klase ng puso mo, Rebecca, yan ang klase ng pusong gusto kong mahalin.
At hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa ng ex mo. Kaya hayaan mo sana akong mahalin ka at patunayan sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. Hindi niya napigilang umiyak. Hindi yung iyak na lungkot kundi yung matagal nang tinatago. Yung mga luha ng taong muling nakaramdam na may halaga siya. Gabriel, bulong niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo kailangan magsalita. Sabi ni Gabriel, marahang hinawakan ng kamay niya. Ang gusto ko lang malaman mong totoo ang nararamdaman ko. Hindi niya binawi ang kamay niya. Naramdaman ni Rebecca ang init ng palad ni Gabriel. Napagtanto niya matagal na niyang hinahanap yung ganoong init. Makalipas ang ilang sandali, natahimik silang dalawa. Rebecca, sabi ni Gabriel, hindi porket single mom ka, hindi ka na pwedeng mahalin. Walang masama sa nakaraan mo. Walang mali sa pagiging ikaw. Ang mali, yung patuloy mong paniniwala ang wala kang karapatang sumaya. Hindi porket may anak ka, hindi na kita mamahalin. Ituturing ko na parang sa akin si Trisha. Gusto kong punan ang pagmamahal ng isang amang kailangan niya. Napangiti si Rebecca sa gitna ng luha. Hindi ko alam kung paano ulit magmahal. Tuturuan kita. At kung hindi mo kaya agad, hihintayin kita. Hindi kita minamadali. Basta nandito lang ako palagi para sa'yo. Lalong naluha si Rebecca sa tuwa. Niyakap niya si Gabriel at ganoon din ito. Niyakap siya ng napakahigpit. 3 araw ang lumipas. Day off ni Gabriel kaya naisipan niyang ilabas ang mag-ina. Ma, gising na po! Gising na! Baka maiwan tayo ni Tito Gabriel! Excited na sabi ni Trisha. Natawa si Rebecca habang pinagmamasdan ng anak na si Trisha na tuwang-tuwa habang inaayos ang kanyang buhok. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa maliit nilang bintana at ang amoy na tinitimplang kape ni Rebecca ay bumabalot sa buong apartment. Ang aga mo naman, anak, sabi niya habang nililigpit ang kumot. Hindi pa nga nagme-message si tito mo. Excited po ako, Mama. Pupunta raw tayo sa amusement park, diba? Tsaka kakain daw tayo sa labas. Oo, pero magtututpash ka muna bago sumigaw dyan. Biro ni Rebecca sabay tawa. Pagkabukas ang pinto, napangiti si Rebecca. Nasa labas si Gabriel, naka-gray shirt lang, may dalang maliit na backpack at nakangiti. Good morning sa inyong dalawa. Bati ni Gabriel. Ready na ba kayo sa adventure natin? Tito Gabriel! Halos tumalon si Trisha sa tuwa. Handa na po ako, pero si Mama ang bagal. Napailing si Rebecca pero natatawa. Hay nako, ikaw talaga Trisha. Pasensya na Gabriel, maingay agad ang anak ko. Excited lang, ngumiti lang ito. Okay lang yan, mas gusto ko nga yung maingay. Ibig sabihin, masaya kayo. Napangiti si Rebecca sabay tango. Pagdating sa amusement park ay halos malaglag ang panga ni Trisha habang nililibot ng mata ang paligid. Ang laki po! Ang ganda! Sabi ni Trisha sabay hawak sa kamay ni Gabriel. Ngumiti si Rebecca. Hindi nga alam kung bakit parang natural lang tinignan si Trisha na nakahawak sa kamay ni Gabriel na parang tunay na mag-ama. Saan mo gustong mauna, Trisha? Tanong ni Gabriel. Sa carousel po! Haba, sige. Tara! Uy, hintayin niyo ako! Sabi ni Rebecca pero tawa lang ang sagot ng dalawa. Habang nakasakay si Trisha sa kabayong umiikot, nakaalaling naman si Gabriel. Mama, tingnan mo po kami! Sigaw ni Trisha sabay tawa. Tumawa si Rebecca at kumaway. Ang saya niyo ha! Dapat sumakay ka rin! Sigaw ni Gabriel. Pass mo na ako, baka mahilo ako sa kilig. Sagot niya sabay tawa. Hindi alam ni Rebecca kung bakit niya nasabi yon, pero nang magtagpo ang tingin nila ni Gabriel ay pareho silang natahimik bago sabay na napangiti.
Matapos sa carousel, bumili si Gabriel ng cotton candy. Dalawa ha? Sabi ni Gabriel sa tindero. Para sa bata yung isa? Tanong nito. Ngumiti si Gabriel. Oo, yung isa sa bata makulit at yung isa sa nanay niyang mahilig magpanggap na hindi mahilig sa matamis. Napaikot ang mata ni Rebecca. Ano ka ba, Gabriel? Bakit? Totoo naman. Biro nito habang inaabot sa kamay ang cotton candy. Tikman mo. Mas masarap kapag may kasamang kumain. Napailing siya pero ngumiti rin. Salamat. Si Trisha naman abala sa paglikha ng kung ano-ano sa cotton candy. Tito Gabriel, parang ulap po. Oo nga anak. Sabi ni Rebecca. Habang si Gabriel ay nakatingin lang sa kanila na may ngiti sa labi, maya-maya ay nagyaya si Trisha sa mga booth para maglaro. Tito, gusto ko po yung may teddy bear. Challenge accepted. Sabi ni Gabriel sabay tayo. Hay nako, baka di mo mapatamaan yung target. Tukso ni Rebecca. Tignan natin. Sagot ni Gabriel sabay ngisi. Ilang subok, puro sablay agad. Wala ka pong natatamaan, Tito. Sabi ni Trisha. Hindi pa tapos ang laban. Sabi ni Gabriel sabay bato ulit ng bola at sa wakas tinamaan ng target. Yehey! Panalo! Sigaw ni Trisha. Ayan, para sa'yo. Sabi ni Gabriel sabay kuha ng maliit na teddy bear. Para sa pinakamagandang bata sa park. Thank you po, Tito Gabriel. Lumapit si Trisha at niyakap si Gabriel pero tumingin kay Rebecca. Mama, tignan mo, may bago akong teddy. Ngumiti si Rebecca. Ang swerte mo naman. May tito kang pogi at magaling. Huy, salamat. Sinabihan mo rin ako ng pogi. Sabi ni Gabriel sabay kindat. Napailing si Rebecca pero may ngiti sa labi. Biro lang yon. Wag lumaki ulo mo. Too late. Sagot ni Gabriel sabay tawa. Tanghali na mapagod silang tatlo. Umupo sila sa ilalim ng malaking puno malapit sa fountain. Si Trisha ay abala sa pagkain ng fries habang nakasandal sa braso ni Gabriel at si Rebecca ay tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Hindi niya maiwasang mapangiti. Ang tanawin sa harap niya ay isang lalaking abala sa pagpapakain sa anak niya. Marahang binubuksan ng ketchup, nag-aabot ng tubig at tinatakpan ang fries para hindi tapuan ng langaw. Para mag-ama talaga. Pagod ka na? Tanong ni Gabriel na mapansin siyang nakatitig. Umiling si Rebecca. Hindi, pinapanood ko lang kayo. Anong masasabi mo? Biro ni Gabriel. Masaya, sagot ni Rebecca. Matagal-tagal na rin mula noong huling beses na nakita kong ganito si Trisha. Yung tawa niya, yung ngiti niya. Deserve niyang maging masaya. Sabi ni Gabriel. Kayo pareho. Natahimik si Rebecca. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon, pero sa dibdib niya ay kilig na kilig. Pagkatapos kumain, nagyaya si Trisha sa Ferris wheel. Tito Gabriel! Mama, tara na po! Naku anak, baka mahilo ako sa taas, sabi ni Rebecca. Hindi po, may kasama naman tayo. Sagot ni Trisha sabay hatak sa kamay ni Gabriel. Tara, Mama! Sa loob ng Ferris wheel cabin, tahimik na silang tatlo habang unti-unting umaangat. Tuwang-tuwa sa tanawin ang anak niyang si Trisha. Tignan niyo po! Kita na yung buong park! Ngumiti si Rebecca. Ang ganda, no? Opo, Mama. Sobrang ganda po. Habang tinitignan ni Rebecca si Trisha na nakasandal kay Gabriel, hindi niya mapigilan ang sariling kiligin. Parang isang pamilya sila sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang oras, napagpasyahan na nilang umuwi dahil hapon na. Sa kotse pa uwi, nakatulog agad si Trisha sa kandungan ni Rebecca.
Pagdating nila sa apartment, nilapag ni Gabriel si Trisha sa kama. Inayos ni Rebecca ang kumot habang si Gabriel ay marahang pinatay ang ilaw. Tahimik silang lumabas ng kwarto, umupo sa labas ng pinto at nagkatitigan. Salamat sa araw na to, sabi ni Rebecca na mahinahon. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya sa araw na ito. Ngumiti si Gabriel. Ako nga dapat ang magpasalamat. Sobra kong saya ngayon. Bakit? Kasi kasama ko kayong dalawa. Namula ang pisngi ni Rebecca sa kilig na kanyang nararamdaman. Rebecca, salamat kasi hinayaan mo mapalapit ako sa inyo. Tumingin siya rito. Walang anuman. Salamat din sa'yo kasi naging masaya ang anak ko. Biglaan man ang pagdating mo sa buhay namin, pero iba ang naging impact mo. Lalo na sa anak ko. Ngumiti si Gabriel. Masaya akong kasama ko kayo palagi. Napatigal si Rebecca. Tumingin siya sa malayo bago dahan-dahang ngumiti. Gabriel, matagal kong inisip kung kaya ko pa bang magmahal ulit. At ngayon alam ko na. Handang-handa na ako. Salamat, Rebecca. Sambit ni Gabriel bago kinuha ang kamay ni Rebecca at saka hinalikan. Sa loob ng maliit na apartment na minsan naging tahanan ng luha, ngayon ay tahanan na ng tawa. At habang tulog si Trisha, naglaho na ang mga dating takot ni Rebecca. Dahil sa gabing yun, natutunan niyang ang pagmamahal kahit nasaktan na ay babalik din kapag natutuhan mong muling buksan ang puso mo. 3 buwan ang lumipas. Tuluyan na ngang sinagot ni Rebecca si Gabriel. Naging masaya siyang tunay sa piling nito. At sa araw na iyon, si Rebecca ay nasa labas ng maliit nilang apartment, nagsasampay ng mga damit na kakalaba lang. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang tugtog mula sa radyo ng kapitbahay at mga batang naglalaro sa kalye. Si Trisha naman ay abala sa pagguhit ng larawan nila ni Gabriel sa lumang papel. May araw, may bahay at 3 taong magkahawak kamay. Mao, tayo po to oh! Masayang sabi ng bata habang pinapakita ang drawing. Ngumiti si Rebecca. Ang ganda naman yan, anak. May araw pa talaga, ha? Opo, kasi po sabi ni Tito Gabriel, kahit madilim ang nakaraan, sisikat pa rin yung araw. Napangiti si Rebecca sabay haplos sa buhok ng anak. Tama ang tito mo. Masaya at payapa ang araw ni iyon hanggang sa isang pamilyar na boses ang biglang tumawag mula sa labas ng gate. Rebecca! Parang nanigas si Rebecca sa kinatatayuan niya. Alam na alam niya kung anong boses yun. Dahan-dahan siya lumingon at na makita niya kung sino ang nandun. Parang nanikip ang dibdib niya. Si James. Ang lalaki minsan niya minahal. Ang lalaki iniwan siya, binuntis at pinasak. Ngayon nakatayo sa harap ng bahay nila. Maayos ang suot, may kotse sa likod at may ngiting peke na noon pa lang ay alam na niyang delikato. Long time no see, sabi ni James. May kahambugan ang tinig. Nanatiling tahimik si Rebecca. Wala silang maramdaman na kahit ano. Marahil dahil matagal na siyang nakamove on. Anong ginagawa mo rito, James? Malamig niyang tanong. Gusto lang kita makita. Sagot ni James bago lumapit ang dahan-dahan. Ha, tignan mo naman. Ibang-iba ka na. Ang ganda mo pa rin pero mas maayos ka na. Narinig ko may doktor ka raw na laging kasama. Boyfriend mo raw. Tumaas ang kilay ni Rebecca. Ganun ba? Ngumisi si James. Hindi ako nandito para makipag-away. Gusto ko lang ayusin yung dati nating nasira. Nasira? Ulit ni Rebecca bago tumawa. James, hindi natin nasira yon. Sinira mo yun. Umismid si James. Reb, come on. Bata pa tayo noon. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pero ngayon,
Kaya ko ng panindigan lahat. Panindigan? Oo. Sagot ni James at mas lumapit pa. May trabaho na ako. Kaya ko na suportahan kayo ni Trisha. Hindi mo kailangan magtrabaho ng ganito. Hindi mo na kailangan makipaglabada o mag-sideline sa pag-aalaga. Ayusin natin to. Bumalik ka na sa akin. Napailing si Rebecca na parang gustong tumawa ng malakas. Sa loob niya, hindi na siya yung babaeng dating natataranta kapag ganito si James. Hindi na siya yung kinikilig sa bawat salitang pambobola at panunuyo ni James. James, may nahon niyang sabi. Hindi mo kailangang ayusin ang buhay namin kasi maayos sa to. Hindi na ako yung babaeng umaasa sa iyo at nagmamakaawa sa iyo. Hindi mo na kailangang magkunwaring may malasakit ka sa amin. Pero Rebecca, hindi mo ko mahal, James. Wala kang pagmamahal na kayang tumagal sa kahit na sinong babae. Hindi ka marunong makontento. Ang mayroon ka lang ay ego. At para sabihin ko sa'yo, wala akong pakialam sa'yo. Napailing si James. Nagulat ito sa sinabi ni Rebecca. Hindi sanay si James sa ganoon ang dating kinakasama. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo ngayon, ha? Simula nang pumasok yung doktor na sa buhay mo, akala mo kung sino ka na. Ano bang mayroon ka? Labandera ka pa rin naman hanggang ngayon. Nag-uulam ng tuyo. Tapos ganyan ka kung makapagsalita sa akin? Napanglait na sambit ni James. Tumaas ang kilay ni Rebecca pero kalmado pa rin. Hindi dahil kay Gabriel, kaya ako naging ganito. Dahil natutunan kong tumingin sa salamin at makilala ulit yung babaeng hindi mo pinahalagahan. At napagtanto ko ring, wala ka namang kwenta talaga. Rebecca! Tumawa si Rebecca. Kahit sumigaw ka pa dyan, hindi ako natatakot sa'yo. Wala na akong pakialam pa sa'yo at kahit katiting na pagmamahal, wala na akong nararamdaman na ganoon. Umalis ka na lang. Huwag ka na magpapakita pa sa amin. Masaya na kami ni Trisha. Matapang niya sabi. Biglang lumabas si Trisha. Hawak pa ang teddy bear na bigay ni Gabriel. Ma, sino po siya? Tanong ng bata. Napakurap si Rebecca. Anak, siya si James. Tumingin si James sa bata at ngumiti ng pilit. Hi Trisha. Ako ang papa mo. Nanlaki ang mata ni Trisha. Kumunot ang noo bago napahakpang paatras. Hindi kita papa. Mahina niya sabi. Napalunok si James. Anak, ako to. Ang papa mo. Biglang sumigaw si Trisha. Ayaw kitang maging papa. Sinasaktan mo si mama. Iniwan mo kami. Nanginig ang labi ni James. Trisha. Ayoko sa'yo. Si Tito Gabriel ang papa ko. Sigaw pa rin ni Trisha sabay yakap kay Rebecca. Siya ang nakalaga sa amin. Hindi ikaw. Ayoko sa'yo. Pinalot ng katahimikan ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mahinang hikbi ni Trisha. At si James ay nakatayo lang. Parang tinamaan ng matalim na salitang hindi niya inaasahan mula sa batang minsan niyang tinakasan. Tumingin si Rebecca kay James. Wala kang karapatang magalit, James, sa mga sinabi ni Trisha. Yung batang yan, hindi mo kailanman binigyan ng dahilan para kilalanin ka. Tinakbuhan mo pa nga, di ba? Kasi hindi ka handang maging tatay. Kaya wag kang umasang tatanggapin ka niya ng ganoon na lang. Kita sa mukha ni James ang gulat pero hindi na siya nakasagot. Napailing na si Rebecca sabay irap. Wala ka ng lugar dito. Ang tanging gusto ko lang ay katahimikan, kapayapaan, at kung may respeto ka pa kahit kaunti, huwag mo na kaming guluhin. Please lang. Hindi nakapagsalita si James. Tumingin siya kay Trisha, sa batang may luha sa pisngi pero nakahawak na mahigpit sa ina. At sa unang pagkakataon,
Tila nakita niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Hindi pera, hindi relasyon, kundi yung pagkakataong maging magulang. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib dahil sa sinabi ni Trisha. Tahimik siyang umatras, binuksan ang pinto ng kotse at umalis ang hindi na lumingon. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ang katahimikan doon. Umupo si Rebecca sa harap ng bahay habang hawak si Trisha sa kandungan. Tahimik lang silang dalawa hanggang sa marinig niya ang mahinang boses ng anak. Ma, galit po ba kayo kay Papa James? Umiling si Rebecca. Hindi anak, wala nang galit. Wala na ring sakit. Kasi natutunan ko na kung paano magpatawad. Pero hindi na kailangan bumalik sa mga taong nanakit sa atin. Pinatawad ko siya, pero hindi pwedeng makipagbalikan pa ako sa kanya. Sasaktan niya lang ulit tayo. Tumango si Trisha at saka sumandal sa dibdib ng ina. Okay na po tayo, Mama. Kasi may Tito Gabriel naman tayo, di ba? Napangiti si Rebecca at saka marahang hinaplos ang buhok ng anak. Oo anak, may Tito Gabriel na tayo. Sa loob-loob niya, alam niyang tapos na ang kabanata ng buhay na minsan puno ng luha. Hindi na siya yung babaeng naghahabol para mahalin. Siya na ngayon yung babaeng marunong pumili kung sinong karapat-dapat mahalin at pinasok sa buhay niya. Maya-maya pa ay dumating si Gabriel, hawak ang malaking eco bag na may lamang pagkain at walang kamalay-malay sa nangyari. Pagkakita nito kay Rebecca, malawak na ngumiti si Gabriel. Kumusta naman ang mag-ina ko? Masayang sabi ni Gabriel. Ngumiti si Rebecca sabay tingin sa anak. Ayos lang naman kami, namiss ka agad namin. Agad na lumapit sa kanya si Gabriel at saka siya hinalikan sa noo. Sa simpleng sandaling yon, napagtanto ni Rebecca na ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pera, kundi sa kapayapaan ng pusong marunong ng pumili para sa sarili at sa anak. Isang buwan ang mabilis na nagdaan. Sa loob ng mga araw na iyon, nagbago ang buhay na mag-ina. Ma, ang laki pa ng bahay ni Tito Gabriel. Halos manghina si Rebecca sa pagod sa pag-aayos, pero napangiti siya nang makita ang anak na si Trisha na tumatakbo paikot sa sala ng kondo ni Gabriel. Malinis, moderno, at may mga bintanang halos abot ang langit ang taas. Naalala tuloy ni Rebecca ang unang beses siyang nakarating doon at ginaganap ang napagkasunduan nila. Mula ron, tanaw nila ang ilaw ng mga bahay. Yung mga ilaw na dati ay pinagmamasdan ng nila mula sa lumang apartment. Trisha, dahan-dahan lang, sabi ni Rebecca habang inaayos ang mga kahon. Opo, pero Mama, may malaking TV, may ref na puro ice cream, at may sariling kwarto ako. Halos mapatawa si Rebecca. Oo na, hindi mo kailangang i-announce lahat. Mula sa kusina, sumilip si Gabriel na magka-apron pa at may hawak na sandok. Uy, ang mag-ina kong napakaganda. Ready na ang dinner. Gabriel, sabi ni Rebecca habang natatawa. Ikaw pa talaga nagluto? Siyempre naman, dahil dito na kayo titira. Dapat espesyal. Ano po niluto mo, Tito? Tanong ni Trisha. Secret? Sagot ni Gabriel sabay kindat. Sa gitna ng tawanan ay may kung anong ginhawa sa dibdib ni Rebecca. Parang dati lang panay delata, tuyo o itlog lang ang ulam nila mag-ina. Ngayon may magandang tinutuluyan na silang may sariling kusina, may magandang sala at may lalaking totoong nagmamahal sa kanila. Matapos ang hapunan, lumabas si Rebecca sa balcony. Tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Mula roon ay tanaw niya ang mga ilaw ng syudad at ang malayong mga sasakyan. Habang nakatingin, lumapit si Gabriel sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng kape. Pagod? Tanong nito. Hindi naman.
Natutulala lang siguro. Parang panaginip. Tugon niya. Ngumiti si Gabriel. Sabay abot ng tasa. Parang lang, pero totoo talaga. Napakatingin si Rebecca sa kanyang nobyo. Gabriel, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat. Hindi mo kailangan magpasalamat, Rebecca. Sagot ito ng mabilis. Ang gusto ko lang maramdaman mong ligtas ka na hindi mo na kailangan mag-alala araw-araw. Tumingin si Rebecca sa kape at saka marahang ngumiti. Alam mo, dati akala ko kapag sinabing masaya ang buhay, kailangan mayaman ka. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang totoo palang yaman, yung may katahimikan, kapayapaan. Gusto kong ibigay yun sa'yo. Sabi ni Gabriel. At kay Trisha. Si inyong dalawa na mahal ko. Wala na siyang masabi. Ngumiti lang siya ng malawak habang naghuhumirentado ang puso niya sa kilig. Lalo tuloy niyang minamahal si Gabriel. Lumipas sa mga linggo, unti-unting nasanay si Rebecca sa bagong buhay nila sa kondo. Habang si Gabriel ay abala sa trabaho sa ospital, si Rebecca naman ay nagsimulang maghanap ng pagkakaabalahan. Hindi siya mapakali na puro bahay lang, kaya nagdesisyon siyang gumawa ng mga desserts. Mga simple lang sa una tulad ng brownies, cookies at bento cakes. Ma, ang bango! Sabi ni Trisha isang hapon habang naglalagay ng icing si Rebecca. Brownies to. Tikman mo. Kayo po ni Tito Gabriel ang unang bibigyan ko nito kapag marunong na po akong gumawa. Sabi ni Trisha sabay tawa. Ngumiti si Rebecca. Sige, ikaw ang official taster ko. Sa una, pangbahay lang ang ginagawa ni Rebecca. Pero nang makita ni Gabriel ang galing niya, siya pa mismo ang una nag-propose ng ideya. Love, bakit hindi mo itry ibenta yan online? Ang ganda ng presentation mo. Tsaka, masarap talaga. Ha? Naku, baka walang bumili. Trust me. Sagot ni Gabriel. Ako ang unang o-order, tapos ipapatikim ko sa kanila. Doon nagsimula ang lahat. Gumawa si Rebecca na simpleng online page para sa mga homemade desserts niya. Sweet Crumbs by Miss R. Sa tulong ni Gabriel, inayos sila ang packaging at si Trisha pa ang tumulong maglagay ng stickers. Ang cute ng logo natin, Mama. Para po tayong may sariling tindahan. Oo, anak. Natatawang sagot ni Rebecca. Negosyante na tayo. At sa hindi niya inaasahan, unti-unting dumami ang mga umorder. May mga suki na, may nagpapadeliver kada linggo. Minsan mga co-doctor ni Gabriel ang bumibili at minsan naman mga kapitbahay. Hay naku love, trending ka na sa group chat namin. Biro ni Gabriel isang gabi habang nakaupo sa sofa. Sabi nila, dapat may brunch ka na. Napatawa si Rebecca. Brunch agad? Kalma lang, baka bukas maubusan ako ng asukal. Tignan mo yan. Sabi ni Gabriel nang nakangiti. Sabi ko na nga ba, kaya mong tumayo sa sarili mo. Proud ako sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nahiya sa papuri dahil alam niyang hindi pambobola yon. Salamat, love. Isang taon ang lumipas. Masaya, tahimik at puno ng kulay ang naging buhay nila. Si Trisha ay nagsimula na sa grade 2. Masigla, palangiti at lagi may baon mula kay Gabriel. Si Rebecca naman ay abala sa kanyang dessert business. Ma, may delivery po ba ulit ngayon? Tanong ni Trisha habang nag-aayos sa mga kahon. Oo anak, 5 tong pa-order ng cookies. Pwede pa akong tumulong? Oo naman, ikaw ang assistant ko. Masayang tugon niya sa anak. Yay! Habang inaayos sila ang mga kahon, pumasok si Gabriel na pawis pa mula sa trabaho. Uy mga bossing ko, busy ah. Biro niya. May order po kami, Tito.
Sigaw ni Trisha. Nako, baka kailangan nyo ng delivery boy. Napailing si Rebecca. Hindi na. Next week pa yung big orders. Ngumiti si Gabriel. Kung ganon, perfect timing. May papakita ko sa inyo. Paglabas sila, may nakaparadang kotse sa parking lot ng kondo. Bago, puti at may ribbon. Tito, sa'yo po yan? Tanong ni Trisha. Ngumiti si Gabriel. Hindi lang sa akin. Sa ating tatlo. Nagulat si Rebecca. Gabriel! Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Rebecca. Love, 1 taon na tayo magkasama. Ang dami mong binago sa buhay ko. Pati sa sarili ko. Gusto ko namang ibalik kahit kaunti. Kaya, bumili ako ng bahay. Ha? Halos hindi makapaniwala si Rebecca. House and lot. Malapit na sa ospital. May garden at may malaking bakery corner para sa negosyo mo. Napaluha si Rebecca. Love, sobra to. Hinalikan ni Gabriel ang kamay niya. Hindi to sobra. Karapat-dapat ka lang sa ganitong klaseng buhay. Karapat-dapat ka ring mamahalin ng ganito. At hindi na niya napigilang yumakap kay Gabriel. Yung yakap na may halong pasasalamat, saya at pangakong hindi niya nauulitin ang dating pagkakamali. At hayaan na sarili niya malugmot ulit. Kinabukasan, pagdating nila sa bagong bahay ay halos maiyak si Rebecca sa tuwa. Malaki ang bahay na yon, may maaliwalas na kusina, maliit na garden at kwarto para kay Trisha na kulay pink. Tito Gabriel, may slide sa labas! Sigaw ni Trisha, halos sumisigaw sa tuwa. Natawa si Gabriel. Para yan sa prinsesa namin. Ngumiti si Rebecca sabay yakap sa anak. Anak, may sarili na tayong bahay. Hindi na tayo aalis, Mama? Hindi na anak, dito na tayo. Kasama ang Tito Gabriel mo. Naramdaman ni Rebecca na yun na ang tinatawag nilang pagkatapos ng bagyo. Para sa kanya, ito na ang paraiso. May tahanan, may anak, at may lalaking minahal siya ng sobra-sobra. Lumipas ang ilang araw. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga order para sa delivery, biglang lumapit si Gabriel. Love, gusto ko sana mag-propose ng bago. Napatingin siya. Ano yun? Ngumiti ito. Hindi proposal na may sing-sing ha? Baka mapraning ka agad. Business proposal muna. Natawa si Rebecca. Sige nga, ano? Bilang may kotse ka na, ikaw na magde-deliver ng mga orders mo para makalabas-labas ka rin. Ha? Ako? Oo, hindi mo kailangang kabahan. Naka-auto gear yung kotse mo. Gusto kong matutunan mo magmaneho ng sarili mong kotse. Natawa si Rebecca. Alam mo, dati akala ko hanggang pangarap lang yung ganitong buhay. Huwag mong maliitin ang sarili mo, love. Ginawa mo to. Talagang magaling ka. Kaya deserve mo ang kung anong mayroon ka ngayon. Salamat, love. I love you. Ngumiti ng malawak si Gabriel. You're welcome, love. I love you too. Pagkatapos nun, inasikaso na ni Rebecca ang kanyang lisensya. Nag-aral na rin siya magmaneho at makalipas ang 1 buwan, tuluyan na siyang natuto. Hindi na siya kinakabahan. Habang nakasakay siya sa bagong kotse, dala ang mga kahon ng desserts. Sumulyap siya sa rearview mirror. Si Trisha ay nakangiti sa likod habang kumakanta. Si Gabriel ay nag-aayos ang seatbelt sa tabi. Nakangiti lang sa kanya. Ready? Tanong ni Gabriel. Ready. Sagot ni Rebecca sabay apak sa gas. At habang umaandar sila, pakiramdam ni Rebecca ay para silang bumabiyahe papunta sa buhay na matagal niyang pinapangarap. Tahimik, totoo at puno ng pag-ibig na hindi kailangang hanapin dahil kusa nang dumating. Sa wakas, wala na siyang hinahanap dahil natagpuan niya ang lahat. Ang lahat ng dati lang akala niya hanggang panaginip lamang.
Nagdaan pa ang mga araw. Umaga na, maaliwalas ang langit at abala ang buong ospital. Si Rebecca ay nasa kantin, bitbit ang ilang dessert boxes para sa mga staff, part ng regular niyang delivery tuwing Biyernes. Nakangiti siya habang inaabot ang brownies sa mga nurse na dati ay mga customer lang niya online. "Rebecca, ang bango talaga ng mga brownies mo," sabi ni Nurse Mila. "Naku, salamat. Baka lumaki kayo sa sweets niyan ha?" Biro ni Rebecca sabay tawa. Sa loob-loob niya, tuwing bumabalik siya dito ay lagi may kakaibang pakiramdam. Ito ang ospital na minsan ay saksi ng pinakamabigat na bahagi ng buhay niya. Pero ngayon, saksi rin ito ng panibagong yugto ng kanyang kwento. Ma! Paglingon niya, tumatakbong papunta si Trisha sa kanya, suot ang maliit na backpack at may bitbit na lobo. "Anak, bakit ka nandito? Nasa parking ka dapat ah." Ngumiti si Trisha. Sabi ni Tito Gabriel, may surprise po siya. Dito daw ako sumunod sa lobby. Kumunot ang noo ni Rebecca. "Ha? Ano na naman tong kalokohan ng tito mo?" Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang bumukas ang elevator. At mula ron lumabas si Gabriel, naka-white coat at hawak ang isang bouquet ng pulang rosas. Ang buong lobby puno ng mga staff ang pasyenteng nakatingin. May ilan pang nurse na kinikilig at naghahagikikan. "Rebecca." Tawag ni Gabriel habang papalapit. "Gabriel," natigilan siya at namumula. "Ano to?" Ngumiti si Gabriel at huminga ng malalim. "Dito sa ospital na to, unang beses tayo nagkita. Dito rin unang beses kitang pinaiyak. At alam kong hindi maganda yung dahilan noon." Tahimik ang lahat. "Pero dito rin nagsimula ang lahat. Ang pagbabago. Ang tapang mo. Ang pagmamahal mo sa anak mo." Kinuha ni Gabriel ang kamay niya ng marahan. "Rebecca, ikaw ang babaeng tinuruan akong maging mabuting tao. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay araw-araw. Hindi ko alam kung paano kita mapapasaya araw-araw. Pero gusto kong subukan habang buhay." Nagsimulang magtiklian ang mga nurse. Si Rebecca ay napahawak sa bibig niya, halatang naiiyak at naiihiya sa dami ng tao. "Gabriel, Diyos ko, dito talaga?" Bulong niya habang namumula ang muka. Ngumiti si Gabriel. "Oo, para wala ka ng kawala." Lumuhod si Gabriel sa gitna ng lobby ng ospital, hawak ang isang maliit na kahon na may singsing sa loob. "Rebecca." Ngumiti ito ng malambing. "Will you marry me?" Si Rebecca ay natigilan sandali habang nanginginig ang kamay. "Gabriel." "Hindi ko na kayang hindi ka tawaging asawa ko," sabi ni Gabriel sabay kindat. "Sus, pero syempre naman, yes, pumapayag akong pakasalan ka." Nagsigawan at palakpakan ang buong lobby. Si Trisha ay tuwang-tuwa at napasigaw. Yehey! Ibig sabihin po, si Tito Gabriel na talaga ang papa ko? Nagtawanan ang lahat. At sa gitna ng kilig at saya, niyakap ni Gabriel si Rebecca na mahigpit. "Salamat." Bulong nito sa tenga niya. "Hindi, ako dapat ang magpasalamat," sagot ni Rebecca nang nakangiti. "Kasi pinatunayan mong may mga lalaking marunong magmahal ng totoo sa katulad ko." 3 buwan makalipas. Mainit ang araw, pero preskong-presko ang hangin sa loob ng simbahan. May halimuyak ng bulaklak, mga puting tela sa gilid ng aisle at tunog ng gitara sa background. Sa altar ay nakatayo si Gabriel, suot ang itim na suit at halatang kinakabahan pero masaya. Sa gilid niya ay naroon si Trisha, suot ang puting gown na parang maliit na anghel habang hawak ang basket ng bulaklak. Papa, kinakabahan ka po? Tanong ni Trisha. Ngumiti si Gabriel at saka hinaplos ang buhok ng bata. Sobra, pero excited din.
Nang marinig nila ang tugtugin, tumahimik ang lahat. Bumukas ang pinto ng simbahan at doon na silayan si Rebecca. Suot niya ang simpleng puting gown na may lace sa manggas. Maayos ang buhok at may ngiting hindi pilit. Napakaganda ni Rebecca. Ang gandang may kapanatagan. Habang naglalakad siya sa aisle, may mga matang nakatingin pero ang tanging nakikita lang ni Rebecca ay si Gabriel. Lahat ng sakit, lahat ng takot ay parang nawala sa bawat hakbang papunta sa altar. Pagdating niya sa harap, marahang kinuha ni Gabriel ang kamay niya. Ang ganda mo. Ngumiti siya habang may luha sa mata. Salamat, love. Tahimik silang nakatingin sa isa't isa habang nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nakangiti. Nagsimulang magbasa ng mensahe para sa kanila. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Hindi ito nagtatago ng galit at higit sa lahat ito ay matyaga. Habang sinasabi yun ng pare, napatingin si Rebecca kay Trisha na nakaupo sa harap at nakangiti sa kanila. At sa isip niya, ito ang pamilya na dati ay posible lang sa panaginip. Nang dumating ang bahagi ng pangako, sabay silang huminga ng malalim. Rebecca, noong una kitang makita, ang alam ko lang ay gusto kitang tulungan. Pero habang lumilipas ang panahon, napagtanto kong gusto kitang makasama. Sa hirap, sa pagod, at sa mga araw na hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ikaw ang kapayapaan ko. Pangako, sa lahat ng araw na darating, hindi kita iiwan. Kahit mainit ang ulo mo sa cookies o ubos na ang asukal, nandun pa rin ako. Wika ni Gabriel. Nagtawanan ang lahat. Napailing si Rebecca pero nakangiti sabay punas ang luha. Gabriel, noong una kitang makilala, akala ko isa ka lang sa mga taong darating at aalis din. Pero nagkamali ako. Ikaw pala yung mananatili. Maraming salamat kasi pinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Yung walang hinihinging kapalit. Yung marunong maghintay at yung marunong magtiyaga. Huminga siya ng malalim sabay biro. At sana, sa lahat ng pagkakataon, ikaw pa rin ang maghuhugas ng plato. Nagtawanan ulit ang mga tao. Si Gabriel naman ay ngumiti lang. Kasama sa kontrata yan. Pagkatapos ng aidus, sabay silang lumuhod habang pinapatong ng pari ang kamay sa kanilang mga ulo. Sa ngalan ng pag-ibig na itinuro ng Diyos, ngayon ay pinagbubuklod ko kayo. Hindi lang bilang mag-asawa, kundi bilang pamilya. Pagtingin nila kay Trisha, nakataas ang dalawang kamay nito bago sumigaw. Yehey! May papa na ako! Nagtawanan ang mga bisita pati ang pare. At sa gitna ng tawanan at tugtog, sabay silang tumayo at unang beses na naghalikan bilang mag-asawa. Pagkatapos ang kasal, sa garden reception, simple lang ang handaan. May mga ilaw na nakasapit, musika at tawanan ng mga kaibigan. Habang naglalakad si Rebecca, may hawak na plato ng dessert ay nilapitan siya ni Gabriel. Mrs. Corpus, tawag nito, nakangiti. Anong nararamdaman mo ngayon? Ngumiti siya. Sobrang saya ko. Napangiti rin si Gabriel. Ako rin, sobrang saya ko. Nahanap ko na sa wakas ang tahanan ko. Tahimik silang tumingin sa isa't isa, habang sa gilid naman si Trisha ay abala sa mga lobo at sumasayaw pa. Hindi ko na alam kung saan ako magiging mas masaya pa. Kasi sa piling mo, sobrang saya ko na. Mahal na mahal kita, sabi ni Rebecca. Ako rin. Kasama ko kayo. Sapat na. Masayang masaya na ako. Mahal na mahal ko kayo. Sabi naman ni Gabriel. Niyakap ni Rebecca na mahigpit ang kanyang asawang si Gabriel. At sa unang pagkakataon wala na siyang takot. Dahil sa wakas, may tahanan na siyang totoo. Hindi lang sa anyo ng bahay, kundi sa puso ng lalaki tumanggap sa kanya at sa anak niya ng buo.
Minsan darating ang pag-ibig sa panahon na akala mo sarado na ang puso mo at kadalasan hindi ito dumarating para punan ang kulang, kundi para ipaalala sa iyo na buo ka kahit mag-isa ka lang sa buhay. Si Rebecca na minsang iniwan at nasaktan ay natutong tumayo. Si Gabriel naman na minsan nagkamali ay natutong magmahal ng walang hinihinging kapalit. At si Trisha, ang batang minsang nangarap ng pagmamahal ng isang ama ay naging saksi ng pagmamahal na hindi perpekto pero totoo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating para sagipin ka. Dumarating ito para samahan kang buuin muli ang sarili mo. At sa dulo ng lahat, natutunan ni Rebecca na hindi ang nakaraan ang magtatakda ng halaga mo, kundi kung paano ka bumangon at natutong magmahal muli. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.